Mula sa nakakalbong kagubatan ng Zambales noong 2017, aakalain mo bang ganito na ang itsura nito ngayon? Mayayabong na ang mga puno at nagbalik ang matingkad na berdeng kulay sa kabundukang ito. Sa loob lang ng 7 taon, matagumpay na napalago ng mga Aita community ng Yangil at Banawen ang kagubatan ng kanilang lupang ninuno. Naubos yan kasi we were a source of lumber for the world, and most of the lumber disappeared during the early 1900s. Umabot daw ng 62,000 na puno ang kanilang naitanim sa tulong ng grupong Mad Travel. Pero bago ito nakamit, marami raw silang pagsubok na hinarap. Una, yung mainit. Sobrang init sa paglalakad doon. Tapos ngayon, sobrang baha. It was always a challenge to raise funds, for reforestation. It's difficult, but it also forced us to be creative. Nag-iisip kami ng iba't ibang mga pakulo kung paano mahikayat ang tao. Sa ngayon, ang mga naitanim na puno ay puno ng kupang, nara, yakal, tibig at iba pa. Meron ding fuel trees gaya ng Madre de Cacao at iba pang halaman gaya ng kalamansi, kasoy, kawayan, langka at sampalok. Nais daw ng grupo na magkaroon ng mga katutubo ng green economy. Well, our goal is to end poverty for people in the area, specifically the Aitas, and then of course all the farmers in the surrounding area, and to also heal the environment. Ang ibig sabihin nun, dapat gumanda yung kalikasan, and at the same time, gumanda ang tubig, less flood, more regular water. Tapos yung pagkain, dapat maging mas masagana at mas mura ang pagkain. Sa ngayon, nasa 2.5% pa lang daw sila ng pagpapadami ng puno. Hindi lang daw ang mga katutubong Aita ang kanilang mga nakatulong. Sumuporta rin daw ang National Commission on Indigenous Peoples, lokal na pamahalaan ng Zambales, ilang mga pribadong kumpanya at maging ilang artista. Kung gusto mong tumulong sa kanilang proyekto, maaaring mag-donate ng 300 pesos para makabili ng seedling na pwede nilang itanim para sa iyo. Sabi nila, the perfect time to plant a tree was 20 years ago, and the next best time is now. Mobile journalist RR Tubisi po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang reforestation project ng mga katutubong Aita dyan sa Zambales kasama si Mobile Journal RR Tubisi. RR, napakagandang proyekto nito, Yes, no? Paano nagawa ng Aita yung pagtatanim? Saan sila nakakuha ng mga itinanim? Sa tulong ba ng NGO? Sa tulong pa rin ng NGO, pero sharing of knowledge kasi yung nangyari, Pops. Okay, So, okay. yung Aita communities, natuto rin sila ng best practices from the city dun sa Mad Travel. Galing, And then oo. yung NGO naman, actually sinasabi rin nila na mas marami rin katutubong paraan yung mga Aita community na naituro sa kanila kung paano magtanim nitong mga halaman, nitong mga puno. Kaya shared knowledge siya. RR question, yung mga itinanim ba na halaman o puno, endemic doon mismo sa kabundukang bahagi ng Zambales? Kasi usually may mga research yan eh. Ano ba yung magiging hiyang dito sa kalupaan dito? Yun yung sinasabi sa atin, Paps, nung nakausap natin si Sir Raf, na yung mostly ng mga halaman natin at mga puno na itinanim nila, yun din talaga yung mga puno at noon pa na nandun. Hindi kasi dadama yan kung mag-i-introduce ka ng bagong mga At species. sabi nila, yung Aita community, sila rin naman yung nagsasabi, Paps, na kung ano yung mga halaman, kung ano yung mga puno na tutubo rito sa aming lupa namin. Sa May exchange ng information. May exchange Galing. of information. Ano ang naging driving force sa Aita community na simulan na talaga yung reforestation? Alam mo, nakakalungkot mga isipin, Siyempre, hindi naman natin maikakaila na baka naging bahagi din sila nung pagpuputol ng puno dyan. May mga ganun bang kwento? May mga ganun din, Pops. Pero ang driving force talaga nitong Aita communities natin, syempre yung discrimination, yun yung root. Hindi bago yung kwento Okay. na laging merong mga katutubo na pupunta kunyari sa bayan, doon maloloko sila. Ayun. So yun, Nagagamit nagagamit Oo, sila. So oo. ngayon, ang ginawa nila is yung kung magtatanim sila, gagawin nila tong kabuhayan, tinuruan sila kung paano magbilang, magsulat, and then gagawin nilang kabuhayan, doon sila kikita. May sistema. May sistema. So, kailan i-harvest, kailan Yes. magre-replanting. Yes, exactly, Oo. Paps. Kaya gusto nilang gawin yung reforestation, gusto nilang matuto nung sinasabi nga nilang green economy. May active participation yung komunidad mismo, yung mga Aita. Dahil kanila naman talaga yung Yes. bahagi yan. Okay, ano ang naging benefits nito sa komunidad?
nagsisimula na ba silang kumita from this project? Yes, Pops. Actually, nagsisimula na silang kumita yung mga, kanina yung mga pinakita natin ng mga root crops, tapos yung iba pang mga... May na-harvest na may doon, mga- ha? May mga na-harvest na Okay, sila. okay. Nabebenta na rin nila yun and nagagamit na rin nila sa kanilang community. Tapos, kanina, hindi lang natin nabanggit doon sa report, pero actually, Pops, sabi doon sa, sabi sa atin nung Mad Travel, Oo. 13 degrees Celsius yung, kumbaga, yung binaba nung temperatura. Ako, laking bagay noon. Doon sa kanilang napakainit dyan sa Central Luzon eh. Yes, doon sa kanilang kabundukan. Okay, eto naman ang isang matinding tanong pa rin. Ano? Paano naman pangangalagaan at mapoproteksyonan na hindi na ulit mabiktima ng illegal logging itong lugar na ito? Mhm. Pops, yung ating itong May ganun area- bang safety nets? I mean, pwede ba nilang bantayan mismo at actively talagang sila ang haharang? Oh. Yes, Pops. Ang good news dito ay nakatutok closely yung Mad Travel, yung mga NGO and yung mga private institutions. Actually, meron ding mga artista na Okay, tumutulong. okay. Sino mga artista? Baka pwede natin banggitin. Hindi natin sure. Hindi na. Pero Oo, yun, oo. working closely din sila sa NCIP and then Okay. sa LGU ng Zambales. And ang maganda, Pops, dahil yung Aita community, sila mismo yung nagbabantay na ngayon. Okay, So kung dati that's nabanggit good. natin That's dati good. na minsan sila pa yung part ng illegal Yes, logging. so ginagamit sila. Oo. Ngayon, kabaliktaran na. Balik na sila sa pagprotekta ng kanilang ancestral land. Very good. Okay. Pero sa mga nais magbigay ng tulong dito sa proyektong ito, which is a worthy project, no? Tingin natin, sino ang pwedeng makontak? Pops, pwede, yung ating mga manonood, pwede silang pumunta sa Instagram, ayan, ng Mad Travel, si Sir Raf, yung raf at madtravel.org. Meron din silang Facebook and meron din silang Twitter. Pwede silang mag-donate ng 300 pesos ulit. 300 pesos lang, Pops, para makapagtanim sila ng isang Pwede silang puno lang. mag-adopt a tree. Yeah, Parang parang ganun. ganun yung Oo, concept napakaganda. Nabanggit mo dun sa report mo, pahabol ko lang, no? 2.5% pa lamang ito, pero malaking bagay na ito. No? Malaking bagay na yun, Pops, sa kanila. Sinasabi nga nila na parang... Long way to go, pero long mas way to go, napakagandang simulain. Malayo-layo pa, Okay. pero big step Alright. towards development. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, RR Tubise.